Mukhang maganda yung gising ni Moses Moody ngayon kahit pa puno ng rally yung Minnesota. Best defensive game ng Golden State dahil nalimit lang nila sa 85 points ang Minnesota, ang Golden State naman nasa 111. Si Moses Moody merong 19 points, 8 rebounds, 2 assists, 2 blocks, 5 out of 9 mula sa 3-point area. Binangko din siya nung 5 minutes mark ng third quarter kung saan natapos yung quarter na yon 85-63. Ibinalik din siya sa start ng fourth quarter 96-73 nung umabot ng 7 minutes mark. Nabigla ulit inilabas ni Steve Kerr itong si Moses Moody at ibinigay na sa mga bench player yung last 7 minutes. 2 rebounds na lang kasi double-double na si Moses Moody. Kaya binangko din siya dahil meron pang game sa susunod na araw. Back-to-back game kasi yung kontra Minnesota. Mas better nang ibangko si Moody dahil maganda yung laro niya, baka makuha pa next game. Yung susunod kasing laro, pwedeng ma-split ng Golden State yun. Malayo pa silang bumaba ng number 9. At least, stuck pa rin sila sa number 8 based sa winning rate. Consistent. Naging 1 win away na lang din kontra Rockets, Lakers, Suns at Minnesota dahil nakuha nila yung una versus dito sa Minnesota. At tabla rin naman sila pagdating sa game series o regular season series. At least hindi magkakaroon ng mahabang losing streak ang Golden State bago yung deadline at dumikit pa sila sa 4 na team dito sa West. Kailangan lang naman nilang maidikit yun para hindi lumayo yung ibang teams kung gagawa sila ng move. Mukhang may shooting pa kasi yung kanilang GM ngayon. Si Anthony Edwards naman mukhang napagod yung team niya dahil na-outplayed talaga ng Golden State yung Minnesota sa mismong home court pa nila. Based pa kay Edwards, dapat hindi maging rason na pagod yung mga player kaya natatalo. Pero ngayon ang Minnesota 5-game losing streak na. Ang Clippers naman, 3 games away na lang kontra Portland sa number 9 after ng back-to-back win nila sa LA at sa Brooklyn. Parang nasa practice lang yung Clippers kontra sa Nets. Parang walang effort yung Brooklyn eh. Si Kawhi 28 points, 5 rebounds at 2 assists. Naka-minutes restriction pa siya at naka 24 straight games nang meron si Kawhi na at least 20 points. Career high kay Kawhi ang makalaro ng 24 games straight. Mali pala, yung meron 24 straight games na may 20 points. Yung Brooklyn mukhang nagtatangking na talaga dahil sa buwan ng January, 3 beses pa lang silang nananalo at 2 beses natambakan ng malaki. Yung next 5 games kasi ng Clippers until deadline, mga tigasin na ang kalaban dun. Kasama dun ang Denver, Phoenix Suns, Philadelphia at Cavaliers. Mukhang maho-hold pa yung Phoenix Suns dahil hindi kinaya ni Dillon Brooks yung init ng Miami Heat. 111-102. Kahit naka 26 points, 5 rebounds at 2 assists si Brooks, nahirapan din na makakuha ng panalo kontra Miami Heat. Ang sunod na kalaban ng Suns ay Brooklyn, tapos susundan din nyo ng mga tigasin, Detroit, Cleveland, tapos LA Clippers at Portland. So ito dagdag ko lang, nabasa ko lang din sa mga Reddit at sa ibang NBA forum. Si Giannis mawawala ng 4 to 6 weeks dahil sa calf injury. Kahit injured siya, merong mga teams ang nagpupursong makipag-trade pa rin sa Bucks kapalit ni Giannis. Ang balik kasi niya at least last week ng February or early week ng March. Imbes na bumaba ang trade rumors kay Giannis, lalong tumaas. Dumami ang team na nagkaroon ng interest na makuha si Giannis via trade kahit pa 4 na linggong or higit pa na hindi siya makakapaglaro. Sinabi din kasi sa report na walang interest ang Milwaukee Bucks na i-trade paalis sa kanila si Giannis. Sa ngayon, walang capability ang Bucks na basta makakuha ng star player based sa package na pwede nilang ibigay. Ito pa yung nagtaka yung ibang insider. After kasing ma-injured ni Giannis, first time in NBA history na mismong player ang nag-report ng kanyang injury at kung ilang linggo siyang mawawala. Sa kanya kasi galing yung report ni Sham na hindi rin nagtaka si Sham bakit si Giannis yung nag-report, hindi yung medical team. Yung sinabi kasi ni Giannis na idadaan sa MRI kung na-damage yung solus niya, nakuha niya kasi yung last December, meron na talaga siyang injury nun. Kaya yung mga insider nagtaka bakit si Giannis ang nag-report ng injury niya at sinabi agad kung gaano katagal siya mawawala. Kaya ang Bucks hindi na nag-announce kung gaano talaga katagal mawawala si Giannis dahil hindi naman nila pwedeng bawiin yung in-announce ni Giannis na 4 to 6 weeks. Kung sakaling makita nila ay less than 4 weeks lang yun.
Wala kasi sa protocol na yung player ang mag-a-announce kung gaano siya katagal mawawala. Hindi pa rin naman officially na check ng medical team si Giannis nun. Kaya hindi alam kung si Giannis ba ayaw magpa-trade dahil kung injured siya walang team ang kukuha sa kanya basta-basta. Pero kabaliktaran yung nangyari. Sinabi naman ng ibang insider, silent na nag-quit si Giannis ngayong season. Pero based kay Doc Rivers, pinupuwersa pa rin naman ni Giannis na maglaro. Dahil bago rin ma-injured si Giannis, ilang beses niyang kinall out yung mga teammates niya kasi walang effort. Sa ngayon, ang pinagtataka ng mga insider kahit sa mga forum, baka si Giannis pinepeke yung injury para magkaroon ng trade sa kanya paalis ng Milwaukee Bucks. 2 linggo na lang kasi yung natitira. Dahil ang ayaw ni Giannis, siya yung mismo mag-request ng trade at iniintay niya yung team ang gumawa. Dahil ayaw niya maging villain kung siya ang hihingi ng trade.